papanigan nila ang makakagawang grupo. Isipin nyo ha, sa school ng anak ko umatid. Pag-third time ko na pumunta sa school ng anak ko. Napansin ko ng kahapon, sabi nila, kantahin daw yung pambansang awit. Alam mo yung kinakanta? Ang bayan ko. Nagulat ako kasi 3 times ko na narinig sa school ng anak ko na hindi kinakanta ang bayang magilid. Instead na bayang magilid, ang kinakanta, ang bayan ko. Pero ang pang bayang magilid. O diba? Ibig sabihin, kung makakagawang grupo, napapasok na naman ang school campus. O, kayo mga gobyerno, kayo nasa gobyerno, kailan pa kayo gigising? Kailan pa kayo gigising? Ang sa akin walang problema, hands-on ako sa anak ko, dahil isa na lang ang inalagaan ko. Isa na lang. Paano kung maraming anak? Paano mababantayan niya? Dapat kayo nasa gobyerno, iniluklok kayo namin, pera namin ang pinasasabi sa inyo, dapat ginagawa niyo yung trabaho niyo. Hindi yung nagilingkod kayo sa ilang. At ang pinagilingkod niyo, yung mga oligarko. Ano ba yung mga oligarko? Mga negosyanteng mayaman. Dapat hindi kayo dyan. Dapat kayo dito sa mga nasa baba, nasa grounds, bubababa kayo. Inaalam niyo kalagayan namin. Tama. Kaya kayo mga butante dito sa Pilipinas, tandaan nyo, lahat ng line up, may pangako, huwag nyo iboboto. Itong mga nasa tuwad ko, huwag nyo din iboboto ha. Ako na mismo magkakampaign, wala akong pakialam sa kanila. Kahit sa mga trolls na yan, yung mga loyalistang yan malulusok po nila, wala akong pakialam. Hindi ko sila babaguhin dahil sa akin babaguhin. Hindi, bayaan mo manulong. Dahil ang tao, pag gusto talaga mga dugete, hindi mo kailangan pagbaguhin yan. Nasa puso yan. Nasa puso. Kaya subukan lang nila bigyan kita na ito. Magwawala talaga ako dito. Sinabi ko na yung kagabi, ilang beses ko na yung sinasabi. Huwag nilang gagawin ako mikro, isali ako makulong. At least, napatunayan ko at nagawa ko ang nararapat sa taong bayan. Hindi yung pipenta yung prinsipyo nyo sa kaunting halaga. Pero anong gagawin sa inyo? Sasakmanin din kayo. Tama. Hindi naman kayo tutulungan ng mga yan eh. Lulok mo pa kayo. Dahil hindi ko nag-gets. Pala sila. Supportan natin si Sir. Palay ko siya. Bea, thank you. Walay man. Good morning. Nakatikwan niyang may minig. Ang maisog na sa entrance gate. Nasaan yung entrance gate? Ayan, ayan. Oh, dito. Yung mga vlogger sa labas lang. Ayan na. Ayan na. Grabe, grabe. Ayan, mga Tama, mga sir. Nandito na po kami. Nakita na talaga namin sila. Ayan na. Nakita na po talaga namin. Ayan. Grabe, palagi kami nakasuporta. Di ba, sir, nakita na po namin. Tuloy po pa. Tuloy na tuloy po. Oo, sir, kabahan na to si Patuano. Kabahan na talaga. Yatay. Yatay talaga mga mabel. Kabahan na talaga ito mga mabel. May solid to, solid. Na napakagulong lugar o araw. Dito sa lugar mismo natin ito, dito ay may madilim na nakaraan. At damang-dama natin yung panahon na hindi pa si Presidente Duterte saring-saring krimen, saring-saring pangyayari na dulot, lahat ng krimen dito dulot sa illegal na droga. Libo-libong pamilya biktima sa droga ang kanilang mga anak. Alam naman natin, pagka ang isang membro ng pamilya, ito ay nalulod sa droga, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsasakripisyo, unang-unang
membro ng pamilya. Pag wala nang mananaw sa pamilya, kapit-bahay na ang Grabe ito mga sir. at tayo na sa iba't ibang lugar para kaya pagmatayan sa atin dito noon, araw-araw may nagulong ng illegal na droga. Tayo masasandalan noon na hindi natin maramdaman na ultimo ang ating mga kapulisan na wala na tayo ng tiwala. Totoo yan. Dahil karamihan sa mga illegal na droga, puser, ay sila na, ay mga asset na nila. Tok na naman At sir. ang kawawa ang nagiging yung ating mga ordinaryong pamilya. Totoo yan. Saksi na po sa araw-araw na pwede na nangyayari. Ilang nanay, ilang magulang, ilang ate, ilang kuya ang umiiyak bilang kapitan po ng barangay. Alam naman po ninyo ang inyong mga ito. Ultimo police station, nilalihan natin ito dahil talamak na ang droga sa ating lugar. Nagkaroon tayo ng tunay na kapahimikan at tunay na pag-asenso dahil yung ating presidente ay si Presidente Duterte na. Natakot ang mga pulis, natakot ang mga puser, natakot ang drug lord. Dahil pati politiko, drug lord na noong araw. Hindi nila ba nakikita noong panahon ngayon? Bakit ngayon ang iniimbestigahan nila ang tamang tunay na mahal sa kapwa niya Pilipino? Ulat ba sila? Ulat ba sila? Lalapitan ka, sasabihin, gusto mong makalabas? Ito gawin mo. Itingin mo ang Presidente Duterte, itingin mo ang mga nanghuli sa iyo at ikaw ay makakalabas. Nakakalungkot po dahil tayo nakinabang mahigit tayo. Nakakalungkot na nagkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay noong panahon ni Presidente Duterte ay walang ilo tayo. Pero sa pagkakataon ito, inalagin yung leader dito sa Distrito 2 ito. Ay nakikita sa inyo. Tulungan natin ang presidente natin na sumagit sa kadiliman noong panahon magulo ang ating distrito. Wala ko kayo sa politika rito. Ang pinagtatanggol natin dito, ang taong nagbigay ng kapayapaan, kaginhawaan at paramdam ng may gobyerno. Kaya, ako po ay muli nagpapaalala sa inyo. Kasi naman po ninyo, buhay ko ni Kaya ko rin para sa magkaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Bilang isang tatay nyo rin, sana po magkaisa tayo, ipagtanggol natin ang tatay Digong natin. Tatay Digong na walang ibang ginangat kundi magkaroon
sa inyo, ulitin ko ho, tayo ho ay nandito para suportahan si Tatay Digong. Wala tayo sa piso politika pagdating nga ng kampanyahan niya. Tayo taga-peso sa akin na kailangan tayo kay Tatay Digong. Kung natin, sino ang nagmahal sa atin, mamahalin din natin. At wala tayong iwanan sa taong nagbigay ng pagmamahal sa Luzon. Walang iwanan! Yan! Yan po ang kayang ipangako ng mga ordinaryong Pilipino. Ng ordinaryong Pilipino, ang pangarap lang magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ang kanyang mga anak. Kaya ulitin po natin, nandito tayo ngayon dahil kay Tatay Digong. Biglaan lang po ito dahil sabi nila cancel. Pero binago, gabi na nagsabi tuloy na. Siguro nakapag-strategy meeting na sila. Pero dahil kilala natin si Tatay Digong, nagsasalita mula sa puso, ang katotohanan hindi makukupo ng ilang mga bayaran nating halal. Nakakalungkot dahil ang taong inaasahan nating mag-ikot ay tinalikuran ang kanilang sinumpaan. Kaya sana po mamulat na tayo sa mga nakikita natin ngayon. At uulitin ko sa ating konstitusyon mas makapangyarihan. Sana huwag natin pababayaan ang Tatay Digong natin. Ng ating balayang paghahayag ng ating salubin at suporta kay Pangulong Duterte at suporta sa kanyang isinagawang war on drugs. Ang ganun din ho, alam din naman natin matahigpit si Pangulong Duterte sa korupsyon. Yun ang dapat imbestigahan, yung mga issue at bagay ng korupsyon, hindi si Pangulong Duterte. Ang ganun din ho ang ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan ay nagtatrabaho lamang. Bakit hindi ang trabaho nila? Mandato po nila na habulin ang lahat ng drug lords, ang lahat ng drug addict. Bakit naman sila iimbestigahan at tatatawag sa Kongreso? Ano ba ang gusto nilang trabaho ng ating mga pulis? Panoorin na lang ang mga kriminal habang ginagawa ang krimen. Ano ba ang gusto nilang trabaho ng mga pulis? Hayaan na lang ang pagkalat at pagkagalat ng droga? Hindi po yata yan ang nakasaad doon sa ating Philippine National Police po. Hindi rin po yata yan ang pangunahing trabaho ng ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine National Police. Kaya po ngayong umaga, pagkakat mainit, nararamdaman ko rin po ang init ng inyong tulong at pagtanggilig at pagsuporta at pagbibilig pagpugay at pagkala kay Pangulong Duterte. Antayin lang po natin sana tayong talukan siya ng kanyang security dahil base sa aking natanggap ng mensahe, gusto po niya magipagkamayan sa inyo at magpasalamat. Ano mga bigod natin yung security level, sana po kayo tulukan siya at kung sakasakali, siya po ay panandangihangin po at nakikipagdaw ng balat po siya. May pagkita po si Tatay Digong sa mga supporters niya. Okay, siguro malapit na ako si Presidente. Ayan na, malapit na. Kilala lang tayo rito, pero mag-organize mo tayo. Kilala lang tayo sa kanya, dahil dito naman ako sa IDO. Pero dito na tayo, dito na tayo tumahan.
Ikaw ba yung dami kayo dito? Dito tayo. Isang single king na lang po, ha? Single king na lang. King na lang po. Oo, baka akala nila iulusog tayo. Hindi kasi sisina naman tayo, nakita yung placards. Ay, malapit na raw po si Presidente Duterte. Saan kayo? Nang habang buhay ko kayo nun, wala akong pakialam. Hindi ako yung tipong taong papaguhin ko kayo para lang buong malumpati kayo sa mga ganun. Hindi. Doon kayo. Doon kayo sa bukin nyo. Wala akong pakialam. Ano ba yung masasabi niyo po sa ano? Yung mga makakaliwa na pag sila pala pwede dyan sa harap. Ito na nga eh. Ito pa pag nakakaliwa, ayan no, kita-kita, baby nila, pinapunta. Pero kami na hindi to rally, happy tipon lang to. Hindi kami pinapayagan. Nasa ng ustisya doon. Ibig sabihin, itong bangag na gobyerno ito, pinapanigan nila ang makakalawang grupo. Isipin nyo ha, sa school ng anak ko umatid. Pag third time ko na pumunta sa school ng anak ko, napansin ko ng kahapon, sabi nila, kantahin daw yung pambansang awit. Alam mo yung kinakanta?